pinag-uusapan nyo kagabi. I asked you, remember, kinulit pa kita. Why did you keep it from me? Para ano? Para pagtakpan yung ginagawa ng nanay mo? Sa pagkakaalam ko, dalawa sila ng tatay mo nagkasala. That's not the point. By doing that, hindi mo iniisip yung mararamdaman ng mama ko. Dahil iniisip ko yung mararamdaman mo. Natatakot ako na magalit ka sa mama ko at maapektuhan yung relasyon natin. Dahil nilihim ko sa'yo and ngayon na alam mo, tama nga yung hinala ko. Bakit sa tingin mo hindi kita maiintindihan? Kilala ko si Dad. Alam ko na hindi yung nanay mo ang unang lumapit sa kanya. I could have done something about it. Bago pa to malaman ni Mama. If only you told me. Nagagalit ako sa'yo not because pumatol ang mama mo. Nagagalit ako because hindi mo sa akin sinabi yung totoo. Ang dating tuloy sa akin, kinukonsinti mo sila. I'm sorry, hindi ako nag-isip. You're damn right, hindi ka nag-iisip. Kaya ngayon, Nagkakagulo yung pamilya ko. Uy! 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 Hey, Ash. Kaba! I didn't know nung nagbabike ka pala around the village, ah. Ngayon lang. Pagod na nga ako eh. Tsaka busy kasi sa bahay ngayon. Bad vibes? Hmm. Si Jess ba? Is everything okay? Hindi. It's not cause may major friction kasi ang mga grown-ups ngayon sa bahay. Well, I know it might cheer you up. May bagong bike and skate park around here. Baka pwede tayong pumunta bukas. Kaso bawal kasi si Jess eh. Sayang nga eh. Gusto ko din sana siyang dalhin dun. Next time siguro kapag feeling better na siya. But for now, pwede ba tayong dalawa lang? Ano, G? G! Tara! Pupunta ka ba sa clubhouse? Yeah, I'm just gonna grab some drinks. Ano, sabay na tayo? Sige. Sige, tara. Iyan mo ito, ubusin mo anak ha, para hindi masayang. Opo, Mama. Salamat po. Kain anak. Ma, kailangan nato muli kayo sa gubot. Kaya kinahanglan ta mo hawa dire. Ngita tagbago na tong kapuy-an. Naintindihan ko, Marge. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dating apartment dahil umalis na si Hana. Kailangan natin maghanap ng bago. Marge. Tama ka naman, Marge eh. Pati yung pagsasama niyo ni Paolo, naapektuhan dahil sa kasalanang ginawa ko. Okay lang, Ma. Buong buhay ko, ako naman laging naglilinis ng mga kalat mo, di ba? Nakakapagod lang. Kaya sana ito na yung huli. Mama, maayos din ang lahat. Mag-sorry na lang ikaw kay ate para hindi na siya galit. Sorry. Sinabi ng ayaw kong kumain. Ma, it's me. Hindi pa raw po kayo kumakain. Have some soup at least. Ma, I'm getting worried about you. Baka po mamaya kayo naman po yung magkasakit. Wala nang sasakit pa sa panloloko na ginawa sa akin ng ama mo.
at ng ina ni Marge. I know. And I'm sorry for what she did. But Dad, we both know this isn't the first time he cheated. I know. Pero hindi ko akalain na dito pa sa sarili nating pamamahay siya gagawa ng milagro. Who's next? The maids? Nakakalungkot lang. Kasi I was starting to treat Evelyn as a friend. And you know, I don't trust that easily, Paulo. Alam mo yan? She knew about my problems with Greg. She knew about my life. Alam niya kung gaano kalalim ang hinanakit ko sa papa mo. Your dad, he is my world. Wala akong ibang minahal kung hindi siya. Sana sinabi na lang niya sa akin kung ano yung kulang. Kung ano yung mali para nabago ko. Kaysa sa niloloko niya ako. Maybe then I could have been worthy to him again. Para hindi na niya hinanap sa iba yung kulang sa akin. I never had any proof ng pambababae ng daddy mo sa akin, Paulo. Pero ngayon meron. At inamin pa mismo sa akin. Kaya mas mahapdi yung sakit. Hindi lang nagsinungaling ang daddy mo sa akin. Binastos niya ako sa sarili kong pamamahay. It's like I never mattered. It's like my existence lost meaning. Para na rin niya akong pinatay. Sana pinatay na lang niya ako. Naawa ko kay Lola. She must feel really devastated. Sinabi nga rin sa akin ni Ate Wing she hasn't come out of her room since last night pa daw. This wouldn't have happened kung kinontrol na lang ni Lolo at Lola Evelyn yung feelings nila. I mean, it's weird. We're like one whole family at ginawa pa rin nila yun. You know, cause sometimes kapag malungkot talaga ang isang tao, nawawalan talaga sila ng common sense. Maybe that's what really happened sa lola mo, tsaka kay lolo, di ba? I love my Lola Evelyn. And I don't wanna judge her. Pero sana naisip niya na baka masira yung tiwala ng ibang tao sa kanya. She shouldn't have betrayed anyone. Lalo na pamilya. Ayun tuloy. Nasira yung friendship niya with Lola. And her relationship with the entire family. Pero Kaz, what if hindi naman nila sinasadya yun, di ba? What if things just really happened? Like, alam mo, may feelings kasi na kahit hindi mo ini-invite, bigla na lang dumadating. Baka marupok lang. But does that really make her a villain? Don't justify it, Ash. That's still betrayal.
Hindi excuse yung pagiging marupok para manira ng buhay. Especially family. You just don't go after anyone you know is off limits. Period. Jazz, inom ka mo ng meds mo. Wait lang, Kaza. Sige lang. Sorry, I can't come with you tomorrow. Paolo, I know you are your dad's favorite. And I know sumusunod ka sa yapak niya. Pero utang na loob, huwag mo siyang gayahin. Please, Paolo, makinig ka. Do not be as evil as your father, please.